Mga kapatid, ihanda po natin ang ating puso at isipan at ang ating pagdinig sa pagdinig ng mabuting balita na kaloob ni Amang Isko. Gabay at pamamatnubay, biyaya at pagpapala ng dakilang Diyos na si Amang Iskopus ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskopus. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kay bilis ng panahon at ng mga araw. Ngayon, si Tatay Albino ay isang taon nang wala dito. Mga alaala na kanyang ipinakita, mga alaala kung paano kapag kami ay dumaraan dito ay palaging nakangiti. Ngayon ay isang taon na ang nakakaraan. Ngunit ang mga ipinakitang kabutihan ni Tate Albino nang siya'y nabubuhay ay hindi naaalis sa aming puso at isipan. Siya'y naging bahagi ng aming ginagawang misyon kung papaanong sa bawat pupunta namin dito, noong panahon na ang pagmimisay wala pa doon sa tahanan ni Nanay Adorasyon. Dito ginaganap ang misa. Katukatulong namin si Tatay Albino sa pagtatayo ng tent. Kahit siya'y hinahapo, patuloy siyang tumutulong sa amin upang magkaroon tayo ng isang pagmimisa. Tandaan natin, mga minamahal na kapatid, ang bawat alaala na ginagawa sa atin ng isang mabuting tao ay huwag natin kalilimutan. Ano man, kung tayo may nakakakita ng pagkakamali, ito'y normal lamang sa tao. Kung tayo nakakakita ng minsan ay pagkagalit, ito'y normal lamang sa isang tao, sapagkat ito'y nakasulat sa banal na kasulatan. Likas sa tao ang galit. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo ay magkasala. Maaring tayo magsalita sa ating kapwa, ngunit huwag mawawala ang respeto. Maari tayong magsalita sa ating kapwa, ngunit huwag mawawala yung paggalang. Tandaan natin, tayong lahat ay nabubuhay dito sa sanlibutan ito nang merong iisang Diyos. Ngunit merong iba't ibang paniniwala ang iba sa atin. Ngunit dapat nating maunawaan na ang dumating siya mga Iskopus ay ipinaunawa sa atin na tayo ay kanyang dinatnan na mga patay. Hindi ang pisikal na pangangatawan, kundi ang ating mga pananampalataya. Kaya't binubuhay niya mga Iskopus sa wakas ng panahon ito ang ating pananampalataya upang tayo maging ganap at karapat-dapat na tawaging tunay na mga anak ng Diyos. Mula sa kamatayan, tayo'y unti-unting nabubuhay dahil sa aral at turo na ipinakita ng Panginoong Jesucristo at itinuro nang siya'y nagkatawang tao. Tandaan natin, mga minamahal na kapatid, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo mula sa Diyos, ito'y ating papakinggan. Ano pa ang sabi? Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Pulutin ang mabuti, lumayo kayo sa masama. Ano ba ang masama, mga minamahal na kapatid? Yung hindi naaayon sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng hindi naaayon sa katuruan ng Panginoong Jesucristo ay hindi dapat nating taglayin. Ang dapat taglayin natin yung mga turo at aral ng Panginoong Jesucristo. Sundin natin ang kanyang mga turo at aral. Ngayon ay inuwi sa iisa ang manatiling
maamo. Paano ba tayo magiging manatiling maamo? Kapag wala na sa atin ang kapalaluan, wala na sa atin ang kataasan, wala na sa atin ang kaharutan, wala sa atin ang karamutan, wala sa atin ang init ng ulo, wala sa atin ang ngit-ngit sa kapwa-tao. Wala sa atin ang paghatol, wala sa atin ang paghamak, wala sa atin ang ayaw natin gagawin sa atin ng ating kapwa. Higit sa lahat, marunong tayong magpatawad. Unang-unang ibinigay na utos ng Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at saka pa lamang niya winika. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sapagkat tayo nabubuhay o namamatay sa sanlibutan ito, hindi para sa sarili lamang. Tayo ay nabubuhay at namamatay para tuparin natin ang tungkulin natin sa Diyos. Ano bang ibig sabihin ng karamutan? Hindi ito yung para lamang sa pagbibigay ng mga material na bagay, kundi yung tulad na lamang ng isang araw ng linggo na pinagdaramutan natin ng oras ng Diyos. Tandaan natin, mga minamahal na kapatid, nang likhain ang sanlibutan ito. Sa 6 na araw, nilikha niya ang lahat ng bagay, at sa 7 araw, siya'y nagpahinga. Sapagkat kailangan natin ipahinga at ilapit natin sa Diyos ang ating mga sarili. Sapagkat tandaan natin tayo bakasyon lamang sa sanlibutan ito. Ayon pa rin sa banal na kasulatan, ang mula sa Diyos ay babalik sa Diyos. Ano po ba ang mula sa Diyos? Yung ating kaluluwa. Ito'y mula sa Diyos na kinakailangan natin itong maging malinis ang ating puso at isipan upang maging malinis ang ating kaluluwa na siyang makapupunta sa kaharian ni Amang Scopus. Marahil si Tate Albino ay nasa piling na ni Amang Scopus. Si Amang Scopus ang umaaruga sa kanya at kasama niya ay ang kanyang mga mahal sa buhay na namayapa na rin sa sanlibutan ito. Ngunit tandaan natin, si Tatay Albino ay hindi na makararanas ng sakit sa kanyang pisikal na pangangatawan. Sapagkat siya'y espiritu na, siya'y kaluluwa na, ngunit madarama pa rin natin ang kanyang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ng isang tao, kung ito'y ganap, ito'y kahit hindi natin nakikita, ito'y ating mararamdaman. Higit, tandaan natin na ang paglisan sa buhay na ito ay paglayo na sa kasalanan. Ang paglayo sa kasalanan ay ang siyang paglapit dapat natin sa Diyos. Tandaan natin, mga minamahal na kapatid. Mga kapatid, ang ating muling pagkabuhay sa huling panahong ito ay ang pagkatawag sa atin ni Amang Scopus. Hindi upang tayo ay magpakalayaw sa sanlibutan ito. Hindi upang sundin natin ang pita ng ating laman, kung hindi sundin natin ang kanyang turo at kanyang mga aral na dapat matanim sa ating puso at sa ating isipan upang tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. Bilang tayo ang gagampang Kristo, matutunan natin ang mga halimbawang iniwan ng Panginoong Jesucristo na ngayon ay si Amang Scopus. Mga minamahal na kapatid, para maunawaan ninyo, ang ating ebanghelyo ay magmumula sa aklat ng Efeso, sa kabanatang 2,
talatang 1 hanggang 10. Mula sa kamatayan tungo sa buhay. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at sa mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaang umiiral at nagahari sa mga taong suwain. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at ng pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapopuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay kay Kristo. Kahit noon tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas na kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay inailigtas kayo sa pamamagitan ng pananalig ninyo kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos. At hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti at italaga sa Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang mabuting balita, purihin ang Diyos. Mga kapatid, itong binasa ko sa inyo na ebanghelyo ay may gitna sa 2,000 taon ang nakakaraan. Itong ebanghelyong ito ay sinulat ng kapatid nating si Pablo, na isa sa naging apostol ng Panginoong Jesucristo. Ngunit ito ay angkop na angkop pa rin sa ating panahon. Sapagkat ang sabi sa mabuting balita, ang nangyayari noon ay mangyayari din ngayon. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng ilan, hali kayo, ito'y bago, ngunit naganap na yaon, noong hindi pa tayo tao. Ngunit ang lahat ng pangyayari sa ibabaw ng daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. At iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Kung ang aral na ito ay nangyari sa buhay ng mga apostol, ng mga Hudyo, ito'y ipinapaunawa pa rin sa atin ni Amang Scopus, na hindi dapat tayo umayon sa takbo ng mundong ito. Sapagkat ang sabi pa rin sa aklat ng Efeso, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, sapagkat ito ay pasama na ng pasama. Tandaan natin ang kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Bakit nasabing kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan? Sapagkat ang kaibigan ng sanlibutan ayaw ng salita ng Diyos. Nilalait, pinagsasalitaan ang turo at aral ng Panginoong Jesucristo. Sa halip na pakinggan, ay kanilang itong isinasawalang bahala na hindi nila alam
na ito ang makapagliligtas at makabubuhay sa kanilang pananampalataya. Amen, mga minamahal na kapatid. Amen. Sa mga sandaling ito, mga minamahal na kapatid, ay tunay na nakakaantok. Ngunit dapat nating tandaan ang isang bagay. Sa pakikinig, nagsisimula ang pananampalataya. Madali natin masasabi na ako'y nakikinig. Ngunit, tandaan natin, sa ating pakikinig, maaari itong lumampas sa kabila. Kaya kailangan nating buksan ang ating kaisipan, buksan natin ang ating puso, upang lubos nating maunawaan ang ibig sabihin at ibig iparating sa atin ni Amang Iskopus. Batawan ako na nagsasalita sa inyo, mga minamahal na kapatid, ngunit ang gabay at patnubay ni Amang Iskopus ay ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Ang mga aral na ito ay dapat nating sundin, hindi lamang kayo, kundi namin. Bilang kami ay saserdote ni Amang Iskopus, kami nagkakamali rin, mga minamahal na kapatid. Huwag kami ang titingnan ninyo. Huwag ang inyong kapwa mananampalataya ang titingnan ninyo. Sapagkat kung ang titingnan ninyo ay ang inyong kapwa-tao, magkakasala kayo. Ang dapat nating tingnan at dapat nating sundan ay yung itinuro ng Panginoong Hesukristo. Ano bang itinuro ng Panginoong Hesukristo? Kung papaanong tayo kinakailangan magtiis, paano tayo kailangan mamuhay ng hindi marangya. Sapagkat ang sabi mula sa aklat ng Mateo, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kung hindi ang Diyos. Tayo man, mga minamahal na kapatid, ay naakay ng sanlibutan ito nung tayo hindi pa nakasusumpong kay Amang Iskopus. Kaya tayo namatay. Tayo ay dinatnan ni Amang Iskopus na wala sa atin yung kanyang turo at pangaral. Isipin ninyo, mga minamahal na kapatid, kung tayo ay nakasunod sa turo at aral ng Panginoong Hesukristo, hindi na sana ginanap ng Diyos ang ikatlong misteryo. Sapagkat tayo ay hindi nakasunod, kaya ginanap niya ang ikatlong misteryo upang ituwid ang ating mga kamalian, upang ituwid ang ating pananampalataya ng merong kasiguraduhan, kaganapan, at katotohanan. Sapagkat dumating siya, Mang Iskopus, ang itinuturay hindi ibang aral, kundi aral at turo ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesukristo, bago siya mawala at lumisan kapiling ng mga apostol, ang sinabi niya, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat ang Ama ay dakila kaysa akin. Si Amang Iskopus ay hindi nagpapatawag na bilang Panginoon, kundi tawagin na natin siya bilang ating Ama. Sapagkat kung tayo tatawag pa sa Kanya ng Panginoon, itinuturing lamang natin na ang ating mga sarili mga alipin. Tandaan natin, mga minamahal na kapatid, tayo napaalipin o naalipin tayo ng sanlibutan ito. Kaya tayo naging alipin ng kasalanan. Kinakailangan sa ating pagkaalipin ng sanlibutan ito, tayo'y makalaya sa pamamagitan ng turo ng Panginoong Hesukristo. Bilang siya, Mang Iskopus, ang ating Ama sa Espiritu at sa katotohanan, doon tayo unti-unting tinuturuan kung paano natin pababanalin ang ating sarili at upang tayo ay makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Marami ang magtatanong, mga minamahal na kapatid, sa inyo,
Kung ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng kaligtasan, ano ang ibinibigay ni Amang Scopus? Ang ibinibigay ni Amang Scopus, hindi lamang kaligtasan, kundi buhay na walang hanggan. Ito yung manang natatago mula sa langit, mula sa aklat ng pahayag, mga minamahal na kapatid, na walang makakaalam maliban sa tatanggap niyon. Halimbawa, mga minamahal na kapatid, ilang beses ko sabihin sa inyo na ang pangalang Scopus, ang pangalan ng Amang nasa langit, ngunit ito'y hindi ninyo tinanggap, hindi ninyo ito mauunawaan. Mahirap itong intindihin sapagkat bago lamang sa inyong pandinig. Ngunit kung ito'y nauunawaan ng bawat isa, ang sabi nga sa aklat ng Korinto, ang nagtataglay ng Espiritu ang nakauunawa ng mga bagay na espiritual. Dapat kung tayo nabubuhay sa sanlibutan ito, hindi lamang puro mga sanlibutan ang ating iniisip. Dapat din nating isipin yung mga bagay na espiritual. Tandaan natin, mga minamahal na kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ay ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, sapagkat ang salita ng Diyos ay Espiritu. Ito'y nakasulat sa aklat ng Juan, mga minamahal na kapatid. Ang sabi, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Kaya't ang salita ng Diyos ay buhay na makapagpapalakas sa atin. Sa tuwing tayo manghihina, huwag natin kalilimutan na mayroong Diyos na sa atin ay nag-iintay. Ano mga minamahal na kapatid? Ganito pa ang sabi mula sa aklat ng Juan pa rin. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Sapagkat kung tayo ay mayroong ganap na pag-ibig sa ating pamumuhay, bilang tayo'y naliwanagan o nabuhay yung ating pananampalataya, maipapakita natin ng isang ganap na pag-ibig kung tayo'y nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Masasabi natin nabubuhay ang ating pananampalataya kung tayo ay nakasusunod sa turo at aral ng Panginoong Jesucristo na ngayon ay 11 batas panlinis. Sabi nga, ang lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Kinakailangan hindi lamang isa ang ating sundin. Dapat natin ito'y sundin lahat. Unti-unti, sikapin natin na ito'y masunod habang tayo ay nabubuhay pa sa sanlibutan ito. Mga minamahal na kapatid, i-share ko lamang sa inyo. Natandaan natin na anumang pagpapala ang ating natatanggap sa Diyos, higit pa rin ang ating buhay. Sapagkat kung anuman ang ating natatanggap na pagpapala, kung wala tayong buhay, hindi natin ito makakamtan. Ganito mga minamahal na kapatid, ibahagi ko lamang sa inyo ang isang kwento na siyang makapagpapisa rin sana sa magpatatag sa inyong pananampalataya. Marahil ito'y napakinggan na ng iba sa inyo. Ngunit, ito'y inyong pakinggan muli. Merong isang lalaki na merong magandang sasakyan. Nang sabi ng lalaki, nang merong dumaang helicopter, sana meron din akong helicopter para malayo ang aking mapuntahan. At doon sa tabi ng nakakotse, merong nakajip. Ang sabi ng nakajip, sana meron din akong kotse para mas maayos yung biyahe naming pamilya kapag kami umaalis ng aming bahay.
At sa tabi noong nakakotse, o sa tabi noong nakajeep, ay merong nakatricycle. Ang sabi noong nakatricycle, sana may jeep din ako para mas marami at mas malaki yung kikitain ko. At sa tabi noong nakatricycle, merong nakamotor. Ang sabi nung nakamotor, sana may tricycle din ako para hindi naiiwan yung mga mahal ko sa buhay kapag meron akong nais puntahan. At sa tabi nung nakamotor, merong nakabike. Ang sabi nung nakabike, sana may motor din ako para mas mabilis ang pagpunta ko sa trabaho. At sa tabi nung nakabike, merong naglalakad. Ang sabi nung naglalakad, sana kahit man lamang bike, meron ako para mas mabilis akong makapunta sa nais kong puntahan. At doon sa tabi nung naglalakad, merong nakatingin. Ang sabi nung lalaki, sana may paarin ako na mailalakad para mapuntahan ko ang nais kong puntahan. Anong ibig kong ipaunawa sa inyo mga minamahal na kapatid? Minsan, mas pinahahalagahan ng marami ang mga material na bagay. Nais ng mga magagandang sakyan, nais ng mga material, mga bagay para lamang sabihin merong kaya sa buhay. Tandaan natin ang tunay na may kaya sa buhay na igagalaw ang buong katawan. Nagagamit hindi lamang sa mga material na bagay, kung hindi sa pagpupuri sa Diyos. Mapalad tayo mga minamahal na kapatid, dahil mula sa kamatayan, nasumpungan natin ang tunay na buhay. Ito ay ang kaloob ni Amang Iskopos. Anong sabi pa mga minamahal na kapatid? Ang tinutukoy dito mga minamahal na kapatid na prinsipe ng kasamaan, ito yung mga taong namumuhay na makasalanan. Ito ay tinuro ng Panginoong Jesucristo na dapat tayo hindi namumuhay na makasanlibutan. Dapat tayo ay mamuhay ng naayon sa kanyang turo at mga aral. Mga minamahal na kapatid, sa mga sandaling ito, sa aking maiksing pananalita sa inyo o pagbabahagi ng mabuting balita, naway may naunawaan ang bawat isa sa inyo. Tandaan natin, ang buhay natin ay hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa sanlibutan ito. Maaring bukas, wala na tayo. Maaring sa isang araw, wala na tayo. Kaya dapat nating pahalagahan ang bawat oras, bawat araw na dumarating sa ating buhay. Sapagkat iyon ay isang pamamaraan ng Diyos upang tayo bigyan ng pagkakataon upang tayo'y makalapit sa Kanya. Ang paglapit sa Diyos ay hindi lamang kung tayo meron ng nararamdaman. Ang paglapit sa Diyos ay hindi lamang kung tayo matanda na. Ang sabi sa aklat ng mga ngaral, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Bago magugli ang sikat ng araw, bago manlabo ang iyong mga mata, bago manghina ang iyong mga tuhod, alalahanin mo siya. Sapagkat ang nais ng Diyos, mga minamahal na kapatid, tayo lumapit sa Kanya ng merong kababaang loob. Bakit mga minamahal na kapatid? Ang bata ay ginawang halimbawa ng Panginoong Jesucristo sa merong pinakamababang loob. Doon sabi ng Panginoong Jesucristo, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Sapagkat ang bata
ay madaling magpatawad. Amen, mga minamahal na kapatid. Ngunit, sabi nga, ang buhay natin ay tulad sa lapis at sa ballpen. Kapag tayo bata pa, tayo tulad sa lapis. Kapag tayo nagkakamali, madali pang burahin. Ngunit kung tayo matanda na kapag meron sa ating nagkakamali, tulad na tayo sa ballpen, mahirap ng burahin. Realidad, mga minamahal na kapatid, mas madaling gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. Kaya mga minamahal na kapatid, itinuturo ng Ebanghelyo, gumawa kayo ng mabuti. Gumawa kayo sa kapakanan ng iyong kapwa. Ngunit sa ating pagtuturo sa ating kapwa, kinakailangan nating unang turuan ay ang ating sarili. Bago tayo magturo sa iba, makita muna sa atin yung itinuturo natin sa kanila. Kaya mga minamahal na kapatid, isang mapagpalang umaga po ulit sa inyo. Ito po ang mabuting balita. Purihin ang Diyos. Amang Iskopos. Magsitayo po ang lahat, mga minamahal na kapatid.